Habang lumilitaw ang power treasure ay nag-iwan ng malalim na impresyon kay Angus. Naniniwala siya na nakikita ni Cry ang hinaharap, kaya nag-invest siya sa isang resonant stone para makatanggap ng impormasyon mula kay Cry sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, malalim sa pag-iisip si Cry habang patuloy na nagtatanong si Liisa kung saan sila pupunta para maglibang, na nagdulot ng buntong hininga ni Cry dahil hindi pa niya napagdesisyonan ang destinasyon. Bigla namang bumalik si Shichai, ikinagulat si Liisa, na nagtanong kung paano siya nakabalik ng maaga kahit iniwan niya ang koponan ng mag-isa. Sinabi ni Shichai na bumalik siya dahil sa masamang kutob. Pagkatapos, nag-usap sila ng pribado habang si Liisa at Tino ay naiwan sa labas, nakikinig sa kanilang pag-uusap. Mula pagkabata, ibinahagi ni Shichai kay Cry ang kanyang hangering itama ang kakulangan ng lahat upang maging masaya sila bilang mga hunter. Bahagi rin ito ay dahil ang katawan ni Shichai ay hindi kasing lusog ng iba, kaya hinikayat siya ni Cry na piliin ang propesyon bilang isang alchemist. Bumalik sa kasalukuyan, alam ni Shichai na aksidenteng nailabas ni Cry ang kanyang slime. Ang slime na nilikha ni Shichai ay isang uri na labis na pinahusay pagdating sa bilis ng ebolusyon at kakayahang umangkop sa kapaligiran. Kahit na ito ay isang hindi perpektong produkto, inayos ni Shichai ang lahat upang matiyak na hindi sila ni Cry maaapektuhan nito at mananatiling ligtas kahit na makalabas ito sa kanyang kakon. Hinuha ni Shichai na nakalabas ang slime nang mabuksan ang safe. Dahil alam niya ang hilig ng slime sa basang kapaligiran, naisip niyang nakatakas ito sa pamamagitan ng drainage system. Pinuri ni Cry si Shichai sa kanyang mahusay na pangangatwiran, ngunit kinakabahan siya dahil sa panganib na dulot ng slime na nakalabas sa kanyang silid. Pinawi ni Shichai ang kanyang pag-aalala at tiniyak na siya ang bahala dito. Samantala, sa White Wolf Cave, nagulat si Angus sa hindi inaasahang dami ng mga taong ipinadala roon at lalo pang namangha ng malaman na iniwan siya ni Cry bilang tagapangasiwa. Bukod pa rito, ipinadala ni Cry sina Liisa at Tino sa ibang misyon, kaya hindi sila naroon. Nakaramdam si Angus ng ginhawa dahil karaniwan, kapag naruroon si Liisa, palaging may gulo. Agad niyang pinagsama-sama ang lahat upang planuhin ang kanilang estratehiya. Nagtanong si Angus kung may karanasan ba ang sino man sa pakikipaglaban sa mga slime, ngunit wala dahil karaniwan, hindi itinuturing ng mga hunter ang mahihinang slime bilang karapat-dapat na kalaban. Para sa kanila, ang mga slime ay mga nakakapit at nakakainis na nilalang na madaling mapuksa sa isang hiwa lang o sa pamamagitan ng paglunod sa dagat ng apoy. Mula sa pananaw ng mga ordinaryong tao, ang mga slime ay walang panganib at mga mahihinang nilalang na may mahika. Pagkatapos, tinanong ni Angus ang manager kung may iniwang ibang tagubilin si Cry, ngunit ang impormasyong ibinigay ay malabo. Isang lalaking may nakasimang mukha na nagngangalang Jean ay natuwa sa sitwasyon at ipinahayag na siya mismo ang hahawak sa mga slime kung magpakita man sila. Gayunpaman, pinagtawanan si Jean ng iba dahil sa kanyang kakulangan sa karanasan, at pinaalalahanan siya ni Angus na kung sakaling mamatay siya ng hindi inaasahan, huwag siyang sisihin dahil siya ay naabisuhan na. Nagtaka siya kung bakit ang lahat ay ganoon kaalinsunod sa mga utos ni Cry kahit na hindi naman dumating si Cry. Sa sandaling iyon, isang babaeng alchemist na nagngangalang Talia, na nakabahagi ng research room kay Shichai sa guild, ay nagtataas ng kamay upang magsalita. Hinala ni Angus na malamang marami siyang alam tungkol sa kahinaan ng mga slime. Pagkatapos, inilabas ni Talia mula sa kanyang bag ang isang espesyal na formulation ng potion na pamatay slime, na sinasabing 79% epektibo laban sa mga nilalang ng parehong uri. Samantala, nagulat si Sofia sa Aasa Guild tungkol sa progreso ng plano, kampante na kaya nilang lipulin ang grupong ito ng mga hunter. Sa sandaling iyon, iniutos ni Angus sa lahat na pumasok sa warehouse, at inutusan silang 7 agad kung may mapansin silang kakaiba. Ang mga hindi naatasang sumupil ay magiging bahagi ng support team. Habang nanatiling alerto sa labas, pinagsama-sama ni Angus ang lahat upang maging handa sa laban. Determinado silang mabuhay at patunayan sa Guildmaster na hindi nila basta-basta papayag ang hominin sila. Gayunpaman, pagkatapos ng kalahating araw ng pakikipaglaban, ang tanging kalaban na kanilang nakatagpo ay isang werewolf na nagpagalaw kay Angus kung baka sobra lang ang pag-iingat ni Cry. Sinamantala ni Jean ang pagkakataon upang tuksoin ang tila hindi kinakailangang mga utos ni Cry. Naiinis, umatras siya, ngunit pinaalalahanan siya ni Angus na huwag pumunta ng mag-isa. Tumugon si Jean na pupunta lang siya para umihi, at kahit na hindi gaanong alam tungkol kay Cry, sinunod ng mga tauhan ng Black Cross ang mga utos ni Angus. Habang naghahanap ng palumpong para sa kanyang pangangailangan, nadapa si Jean sa isang bagay na hindi karaniwan. Hindi pinansin ang utos ni Angus na 7 agad, nagpasya siyang imbestigahan ito ng mag-isa.
Nagulat siya nang makita ang isang werewolf na mahigpit na nakatali kasama ang dalawang miyembro ng Aesaka Guild sa paligid na nagdamdam dahil sa paboritismong ipinakita ng kanilang leader kay Sofia. Papasok na sana sila ng isang bagay sa werewolf nang makialam si Jean na nagulo ang kanilang plano. Bagaman hindi siya labis na gwapo, mahusay si Jean sa pakikipaglaban, ngunit nabaril sa braso sa gitna ng gulo. Ayon kay Jean, naiginhawa ang mga miyembro ng Aesaka na hindi pa dumating ang Transformation Guild. Sa pagmamadali, isa sa kanila ang nag-inject sa werewolf na naging sanhi ng kanyang pagbabagong anyo at pagkakabalot sa isang malagkit na membrane. Ang werewolf ay naging isang phantom na naghahangad ng mataas na konsentrasyon ng mana. Habang pinag-uusapan ng grupo ni Angest ang sitwasyon, may narinig silang ingay. Agad na iniutos ni Angest ang pagtatayo ng depensa at naghanda para sa laban. Ngunit noong natakot si Angest na baka napatay si Jean, bumalik si Jean na may sugatang braso. Binalaan niya na tama ang pahayag ng Transformation Guild, may lumitaw na mapanganib na slime. Sinubukan ni Angest na pigilan ito gamit ang putok ng baril, ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang pag-atake, hindi naapektuhan ng slime. Nagmadaling nilapitan ni Heres, isang tauhan, si Jean upang alagaan ang kanyang sugat. Ipinaliwanag ni Jean na may ilang kaina hinalang individual na nag-inject sa werewolf dahilan upang maging slime ito. Dito na ginamit ni Angest ang kanyang kasanayan sa archery, na parang nagpaputok mula sa kanyan sa slime, ngunit parehong pisikal at mahiwagang atake ay walang epekto. Binalaan ni Angest ang lahat na huwag hayaang masyadong lumapit ang slime, at dali-dali siyang tumakbo kay Talia upang kunin ang espesyal na formulated na slime killing potion. Matapang na hinayla ni Angest ang atensyon ng slime, ngunit nagulat siya sa kakayahan nitong tumalon. Inihanda niya ang potion sa lugar kung saan inaasahan niyang tatapakan ito ng slime, ngunit hindi ito naapektuhan ng tumapak dito. Sa kanyang pagkabigo, naisip ni Angest na ang nilalang na kanilang hinaharap ay hindi talaga slime. Naalala niya ang babala ni Cry na ang mapanganib na nilalang ay kahawig lamang ng slime. Nang tila mapanganib na ang sitwasyon, dumating si Shichai, ipinaliwanag na dumating siya dahil nahulaan ni Cry na baka mapanganib sila sa oras na iyon. Ngunit sa katotohanan, siya mismo ang nagpilit na pumunta. Ibinunyag niya na ang nilalang na mukhang slime ay nababalot ng napakalaking dami ng mahiwagang enerhiya, kaya nito napipigilan ang mga pana at mahika. Napakalakas ng phantom na kahit ang level 8 na kidlat ay walang epekto rito. Napag-alaman ni Shichai na ang phantom ay natutunaw dahil sa pinilit na enhancement at naghahanap ng mana upang pabilisin ang masakit na prosesong ito. Ngayon, si Shichai ang naging target dahil siya ang may pinakamalaking dami ng mana sa lugar. Nakiramdam ng awa si Shai para sa Phantom dahil isa lamang itong nabigong produkto. Nag-alala para sa kaligtasan ni Shichai, pinanood ni Angest habang kailangan lamang ni Shichai ng isang bote ng potion at isang senadorias kay Angest para barilin at wasakin ito na sapat upang talunin ang nilalang. Sa parehong sandali, dumating ang branch manager na si GX suot ang kanyang battle gear. Dahil binigyan niya si Shichai ng sakay, nag-alala ang Akase Guild nang marinig na ang Enhanced Phantom ay madaling natalo ni Shichai, na may alam ding ilang impormasyon tungkol sa kanila, at pinaghihinalaan na ang Akase Tower ang nasa likod ng insidenteng ito. Ngayon, hinahabol niya ang isang miyembro ng guild na si Magus, na malamang responsable sa paglikha ng Phantom. Naghinala si Talia na may ilang kagamitan sa ilalim ng White Wolf Cave. Pinuri ni Shai ang mabilis niyang pag-iisip at binalak na interogahin ang dalawang miyembro ng aasa na nahuli ni Jean. Kailangan nilang manatiling mapagbantay dahil ang anti-mana potion na ginamit upang talunin ang Phantom ay nauubos na. Gayunpaman, tiwala si Shichai na sa dami ng mga manghuhuli, makakahanap pa rin sila ng paraan upang magtagumpay kung susuportahan siya. Nang lahat ng buo, dumating si Heres para tanungin si Angest tungkol kay Sichi, at pinayuhan niya na huwag maloko sa tila marupok na anyo nito. Si Sichi, na palaging ipinagtatanggol ang sariling kahinaan, ay handang gumamit ng anumang paraan upang manalo. Para sa kanya, kasing delikado si Shichai gaya ng ibang miyembro ng Tormented Spirits. Samantala, matigas ang loob na iginiit ni Liisa kay Cry na hayaang sumama siya dahil labis niyang iniintindi si Shichai. Kahit na si Shichai ang pinakamahinang miyembro ng grupo, gaano man magselos si Liisa, kailangan pa rin ni Cry na tumanggi. Sa sandaling ito, ang utos ni Sofia ay i-deploy ang bawat Phantom isa-isa upang atakihin ang Hunter Group. Dahil dito, mali ang pag-aakala ni Ferris tungkol sa kakayahan ni Sofia. Inisip niyang isa lamang itong baguhang may matalino ngunit kulang sa tunay na karanasan sa labanan, kaya iniisip niyang madaling iakma ang kalaban. Sa kabila nito, kung hindi niya ibibigay ang buong pagsisikap, hindi makakamit ang tagumpay.
Dahil sa pag-udyok ng iba, pinili ni Ferris na palayain lahat ng experimental phantom monsters ng sabay-sabay upang mabilis na matalo ang kanilang kalaban. Samantala, dalawang miyembro ng Akasa Society ay nahuli para sa interogasyon. Direktang tinanong ni Shai ang tungkol sa kanilang master at nangakong titiyakin ang kanilang kaligtasan kung sila'y buong makikipagtulungan. Ngunit, ang dalawa ay tapat na disipulo ng matandang Nocton at mas pipiliin pang mamatay kaysa magsiwalat ng anuman. Ipinabatid ni Shai na matagal na niyang minamanmanan ang Aasa Tower at alam ang lahat ng kanilang kalokohan, ngunit naging mahinahon siya dahil hindi pa siya gumagamit ng dahas. Tinanong niya ang tungkol sa kasalukuyang kinaroroonan ni Nocton, ngunit tumanggi silang ibunyag ito. Dahil wala ng ibang opsyon, nagpas siyang gumamit si CG ng Truth Serum. Ngunit hinarang siya ng mga miyembro ng Council dahil ito ay isang ilegal na elixir na maaaring magdulot ng kalituhan sa isip, posibleng mag-bury ng alaala o mag-lobotomize ng utak. Hindi alintana ni CG ang babala ng Council at iginiit na kung magpapatumpik-tampak pa sila, baka makatakas si Nocton. Pinayuhan ni Branch Chief Garx ang lahat na manatiling kalmado. Bagamat may punto si CG, hindi nila maaaring labagin ang pamantayan ng komunidad. Humingi ng paumanhin si Shai at sinabing nagbibiro lang siya. Upang patunayan ito, ininom niya ang buong bote ng elixir nang walang anumang pinsala. Mas mahalaga, nag-aalala si CG na nauubos na ang oras nila. Sa sandaling iyon, isang malakas na ingay mula sa labas ang nagpukaw kay Angus at sa iba na agad itong tingnan. Niloloko ng dalawa pang nahuling lalaki ang kanilang kapalaran habang isang slime wolf monster ang lumitaw mula sa malayo, eksaktong gaya ng hula ni Sichi. Alam ni Sichi ang iba't ibang uri ng depensa na maaaring gamitin ng isang phantom, kaya iminungkahi niya na atakihin ito gamit ang lahat ng elemento upang makabuo ng kontrastratehiya. Inutusan niya ang Vanguard na harapin ang lobo ng direkta gamit ang mga kalasag, at pinayuhan silang ibagsak ang kalasag kung maramdaman nilang may epekto. Isang armadong lalaki ang inakala na nagbibiro si Sichi, ngunit agad siyang tinamaan ng Phantom, na wala ng parehong kalasag at braso. Agad na umatake ang mga mangkukulam upang pigilan ang lobo, at mula sa direksyon kung saan napadpad ang kalasag, napag-alaman ni Sichi na ang Phantom na ito ay isang sumpa sa mga malalapit na labanan na propesyon. Kahit ang palako ni Garx ay mahihirapang makipagsabayan dito. Iniisip niyang dapat hintayin nilang maubos ang mana ng Phantom, ngunit nakikita ni Sichi ito bilang problema dahil aabutin ito ng isang oras. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Angus kung bakit iginiit ni Cray na ipadala ang youth team ni Ark. Mabilis na iniisip ni Shai kung paano mapapawi ang mahiwagang depensa ng lobo nang biglang lumitaw ang isa pang slime wolf. Ito ay kulay asol. Pinayuhan ni Garx si Sichi na umatras dahil isa na ring kalamidad ang humarap sa isa. Ngunit napabuntong hininga siya sa pagkadismaya, labis na nahirapan sa kakulangan ng pag-iisip ng mga tao sa Aasa Tower. Inutusan ni Shai ang lahat na itigil muna ang pag-atake na nagdulot ng pagkalito sa lahat. Biglang nagbanggaan ang dalawang slime wolf at nagsimulang labanan ng isa't isa, eksaktong tulad ng hula ni Shichai. Ang dahilan kung bakit inaatake ng mga lobo ang mga hunter ay dahil sa kanilang likas na instinct na hanapin ang mana. At dahil mas maraming mana ang mga lobo kaysa sa mga hunter sa lugar na ito, nagkaaway na ang dalawang lobo sa isa't isa. May isa pang lobo na sumali sa kaguluhan, natuwa sa gulo, at nakilahok sa labanan. Hindi lang 3 lobo ang kasali, marami pang iba ang nag-aaway sa paligid nila. Hindi makapaniwala ang dalawang nahuling lalaki sa Aasa kung paano nagkaroon ng ganitong nakamamatay na kakulangan sa kanilang dakilang pananaliksik. Biglang napabulala si Talia sa pagkabighani sa dami ng mga asong nag-aaway, kaya napansin ng dalawang nahuling Aasa members. Sa ibang lugar, pinagsabihan ni Nocton si Ferris dahil sa hindi pagsunod kay Sofia sa pagpapadala ng lahat ng halimaw ng sabay-sabay, dahilan kung bakit nagkaaway ang mga ito. Ipinaliwanag ni Sofia na ito ang dahilan kung bakit inutusan niyang isa-isa lang dapat ipadala ang mga halimaw. Pinakawalan na ni Nocton ito dahil ang kanilang estratehiya ay hindi lamang nakatuon sa pagkakataong ito. Sa pagbabago ng sitwasyon dahil sa pagsali ni Sichi sa investigation team at sa presensya ng dating level 7 hunter na si Garx, naging labis na mahirap ang labanan. Si Ferris ay nagagalit pa rin kay Sofia dahil hindi niya iniisip ang pag-atres kahit hindi pa sila nakakamit ng anumang tagumpay, kung lalabas ito, maaapektuhan din ang katayuan ni Nocton sa Akasa Tower. Ang pinakamalaking alalahanin ni Sofia ay kung may hawak na bihag ang kaaway, ngunit tiniyak ni Ferris sa kanya na ang dalawang lalaki ay hindi magsisiwalat ng anuman. Umaasa si Sofia na ganoon nga, ngunit hanggang sa makahanap si Sichi ng paraan para mapilit silang magsalita. Sa huli, matutuklasan niya ang base na ito.
Kaya't nagpa siya si Sofia na labis na pilitin ang mga hunter gamit ang Wild Beast Eater. Nag-aalala si Nocton dahil ang Beast Eater ay hindi sanay at nangangailangan ng taong mag-uutos dito. Itinalaga ni Sofia kay Ferris ang gawaing ito na itinuturing na pagkakataon para magamit niya ang kanyang lakas at patunayan ang kanyang sarili. Naiinis si Ferris na pinamumunuan ng mga mas mababa sa kanya at nangako na gagantay sa mga hunter upang patunayan ang kanyang kakayahan sa kanyang master. Samantala, tahimik na pinapanood ni Talia si Shichai habang nagtatrabaho dahil marami silang pagkakatulad. Para kay Talia, si Shichai ay tunay na henyo at sobrang determinado. Sa kabila ng anumang pagsubok, hindi siya sumusuko, at ang kanyang talento at tapang ay matagal nang hinahangaan at bahagyang naiinggit si Talia. Habang nag-iisip si Talia, tinawag siya ni Angus pabalik upang talakayin ang isyo kaninang umaga tungkol sa hindi epektibong slime killing na gamot na nagpahiwatig na maaaring nahihiya si Talia. Pinuna ni Angus si Cry dahil sa kanyang malabong utos at nagtataka kung bakit patuloy na nakatingin sa Talia ang dalawang bihag na lalaki, iniisip na baka naaakit sila sa kanyang pulang buhok. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang kanyang patrol. Pinayuhan ni GX si Sichi na huwag masyadong magpilit dahil ang kanilang kasalukuyang kaaway ay mula sa Akasa Tower at hindi nila kailangang magsikap ng labis. Gayunpaman, ibinunyag ni Sichi na tinansya na niya ang lokasyon ng base ng kaaway, kaya't nagkaroon ng mabilis na pagpupulong para sa estratehiya, sinusuri ang direksyon ng monoflow at ang mga lugar kung saan lumitaw ang mga lobo. Naniniwala si Shai na malamang ang base ng Akasa Tower ay malapit sa mga talon. Upang kumpirmahin ang kanyang hinala, tinanong niya ang dalawang bihag na lalaki, at ang kanilang mga pagtanggi ay lalo lamang nagpapatibay sa kanyang paniniwala na tama siya. Iminungkahi niya na agad silang umatake upang pigilan si Nocton na makatakas. Agad namang tumawag ang mga bihag kay Sofia na gawin ang lahat upang pigilan ang grupo ni Shichai sa pagkakahuli sa kanilang master. Nagtataka si Angus kung sino ang Sofia na binanggit nila, iniisip kung siya ba ay isang kakampi na nagtatago malapit. Nais ni Shichai na lumitaw na lang ang kaaway dahil ang Sofia na binanggit ng dalawa ay tunay ngang disipulo ni Nocton. Siya rin ang pangunahing kaaway ni Shichai at sa kabila ng lahat ng pagsusumikap, nananatiling mailap si Sofia at ang kanyang totoong pagkakakilanlan. Ang mapanganib na pananaliksik ay nagpapatuloy hanggat hindi nahuhuli si Nocton at Sofia, at kung sila ay magkakampi, sila ay magiging malaking banta. Isa sa kanila ay tiwala na si Sofia ay hindi kailanman matatalo ni Shichai. Inamin ni Shichai na ang kanyang kabiguan sa pagkakahuli kay Sofia ay dahil sa sariling kakulangan, kaya't nanumpa siya sa kanyang dangal na dadalhin si Sofia sa hustisya sa anumang paraan. Samantala, si Cry, Liisa, at Tino ay papunta na sa lokasyon ng investigation team. Hinihimok ni Liisa si Tino na magmadali o baka malagay sa panganib si Shichai. Pero nakakatawa, si Tino mismo ang kailangang magbilis dahil wala pang ganap na nakacharge sa kanyang mga kagamitan. Pinaalalahanan ni Tino na papalapit na sila sa lungga ng puting lobo. At dahil madilim at mababa ang kakayahang makita, gusto niyang gamitin ang kamay ni Cry bilang suporta. Agad na napasagot si Liisa na nagbibiro na baka ilang milyong taon pa ang kailangan bago mangyari iyon. Hindi pinansin ng biro, pinaandar ni Cry ang kanyang protective ring upang mas malinaw niyang makita sa dilim. Pinangako naman ni Liisa na siya ang bahala sa anumang biglaang banta. Samantala, si Tino, pinagsabihan ng kanyang master, ay halos maiyak na. Sa panahong ito, nakikipag-usap si Jin kay Shichai at nararamdaman ang pagsisisi sa kanyang dating pagmamaliit kay Cry. Ipinapahayag ni Shai na ipinanganak si Cry upang maging hunter at naniniwala siyang makakamtan niya ang level 10 sa lalong madaling panahon na nagpaisip kay Jin na parang isang uri ng halimaw si Cry. Ipinaliwanag ni Shai na ang lakas ay isa lamang aspeto ng kadakilaan ni Cry. Kahit na ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay tila kasing hina ng isang kuneho, hindi siya dapat maliitin. Lumingon si Angus para tanungin tungkol sa mahiwagang nilalang na karaniwang kasama ni Shichai na kasalukuyang inaalagaan. Biglang tumama ang kidlat sa lupa malapit kay Shichai, isang target na atake mula sa itaas. Masaya si Ferris habang pinagmamasdan mula sa taas, naniniwala na wala ng pag-asa para mabuhay ang mga ito. Nagulat siya nang makita si Angus na buhay pa, ngunit iniisip niya na panahon na para lubusan silang pahiyain, lalo na sa kahihiyan na naranasan nila mula kay Sofia. Sa kanyang pagkabigla, lumabas si Shichai na walang sugat kahit na tinamaan, na nag-iwan kay Ferris na walang masabi. Para sa kanya, ganitong uri ng mahiwagang atake ay hindi bago. Pagkatapos, inilabas ni Shichai ang kanyang pink na water gun, na ginamit niya upang agad na pagalingin si Angus, na nagbigay daan dito upang umatake kay Ferris. Kung hindi dahil sa proteksyon ng wild beast, tiyak na
Tapos na si Angus. Sinubukan ng wild beast na atakihin si Angus, ngunit dumating si Garth sa tamang oras upang pabagsakin ito, habang ginagamit ni Shichai ang kanyang water gun upang pagalingin ang mga malubhang na sugatan. Sa kabilang panig, labis na nagalit si Nocton dahil ang kanyang alagad ay nagdala lamang ng isang wild beast kahit na utos na dalhin lahat. Ang sitwasyon ay tila nawawala sa kontrol, at ang kanyang tauhan ay natatakot na lahat ay maaring planado at manipuladong simula pa lamang. May ilan na nagmumungkahi na tumakas si Nocton, ngunit tumanggi siya. Hawak pa nila si Sofia, kaya kung matatalo sila, huli na para magsisi. Sa pangalan ng Akasa Tower, iniutos ni Nocton sa lahat na ilagay sa panganib ang lahat upang lipulin ang grupo ng mga hunters na papalapit sa kanilang lokasyon. Lahat ito ay ayon sa kagustuhan ni Sofia mula pa sa simula. Sa labas, natukoy na ni Shichi ang lokasyon ng base ni Nocton at nagplano ng biglaang pag-atake, na humanga kay Angus sa kanyang tapang nakahawig ng kay Cry. Pinangako ni GXS na sa kanyang tulong, tiyak nilang dudurog ang kaaway at titingnan kung manggahas pa bang maliitin siya ni Liisa. Samantala, narating na ng grupo ni Cry ang lugar kung saan inatake ang lahat. Tinuwanan ni Liisa ang electric magic attack, iniisip itong mababa ang kalidad, habang hindi sumasang-ayon si Tino, na itinuro na sinunog nito ang isang buong bahagi ng kagubatan. Sa puntong ito, ang grupo ng mga hunters na nagsisiyasat ay nagsimula ng umatake sa base ng Aasa Tower. Nagpasya si Nocton na ilabas ang kanyang pangunahing sandata, isang pinakamakapangyarihang golem, na kahit ang branch leader ay nahirapang harapin. Bukod dito, ang mga disipulo ni Nocton na nakasakay sa mga ambisyosong nilalang ay umatake mula sa itaas. Dahil natakot sa pagkatalo, inisip ni Jean na sumali sa labanan. Gayunpaman, kung kikilos sila ng padalos-dalos, malalagay sa panganib ang mga nasa likod, at hindi nila namalayan na lihim na pinuputol ni Ferris ang mga lubad. Si Angus ay hindi lamang hindi makatalo sa mga ambisyosong nilalang, kundi siya rin ay tinamaan ng isa. Habang lahat ay nahaharap sa panganib, dumating si Liisa at pinabagsak ang isa sa mga nilalang na lumilipad sa himpapawid. Lahat ay labis na nagulat at inisip na siya ay isang reinforcement na ipinadala ng gang leader. Ngunit sa katotohanan, naiwan sina Tino at Cry ni Liisa. Sinabi ni Tino kay Cry na nakaramdam siya ng maraming palatandaan ng buhay sa lugar na ito. Natuklasan ng grupo ni Ferris na nagtatago at nag-aalala, ngunit sinabi ni Cry kay Tino na huwag pansinin ito, iniisip na natural lamang na may mga hayop sa kagubatan. Bilang isang taong namumuhay ng may pagkakaisa sa kalikasan, inisip ni Ferris na marahil siya ay natuklasan na. Biglang nawala ang epekto ng singsing. Kaya sinabi ni Cry kay Tino na magpatuloy habang siya ay naiwan, natatakot sa dilim. Samantala, nagtipon muli ang lahat upang sabay-sabay umatake sa golem, at madaling pinabagsak ni Liisa ang ilan sa mga ambisyosong hunters. Pinakuna si Shichi na kung ganitong sitwasyon ay mahirap, talagang mahina siya. Mabilis na ginamit ni Shai ang kanyang bilis upang umatake sa golem, ngunit mas mahirap ito kaysa sa inaasahan niya. Hindi rin nanatiling nakatayo si Garth, kaya sumugod din siya gamit ang kanyang ice axe. Nang akala nila ay natalo na ang golem, unti-unti itong nakabawi. Hindi lang nito naharang ang mga palaso ni Angus, kundi naitulak pa ang mga aksyon ni Garth at mabilis na naiiwasan ang kanyang swing ng palakol. Lahat ay namangha na ang isang golem ng ganoong laki ay kayang tumalon ng mataas, na nagpapaalala sa kanila kay Anson ng mga tormented spirits. Pinlano ni Liisa na samantalahin ang pagkakailang ng kaaway upang umatake mula sa likod. Ngunit tinamaan siya ng golem habang ito ay umiikot na nakasagi sa kanyang tiyan at pinilit siyang manatiling malayo. Naramdaman ni Shai na maswerte sila na walang area attack ang kalaban dahil iyon ang magiging pahirap kay Liisa. Sa sandaling iyon, ang tanging opsyon nila ay depensibong lumaban hanggang maubos ng golem ang kanyang mana. Tumangging sumuko si Liisa at ipinangako niyang mabilis itong pabagsakin, patuloy na isinusugod ang kanyang mga sipa kasabay ng palakol ni GX, ngunit ang golem, na may booster, ay madaling nakatayo muli. Tumangging sumuko si Liisa, ngunit naubos ang kanyang oras. Biglang lumitaw si Cry, tanong kung ano ang nangyayari. Nilayo ni Liisa na tapusin ang golem bago dumating si Cry, ngunit huli na siya. Inactivate ng golem ang jetpack nito at sumugod kay Cry, na nagpabigla kay Tino. Ngunit bago pa man ito makaabot kay Cry, bigla itong nataboy palayo. Nagtaka si Liisa at tinanong si Cry kung ano ang ginawa niya dahil wala siyang nakitang anumang nangyari. Nalito rin si Cry dahil sa sandaling iyon, wala rin siyang nakikita. Kinabukasan, nakatakas na ang mga tao ng Aasa, at si Garth ay hindi pa rin maintindihan kung paano napabagsak ni Cry ang golem. Ayon kay Cry, lumipad ito ng kusa. Ngunit sino ang makapaniwala dyan?
Samantala, dumating si Shichai upang pasalamatan si Cry sa pagdating niya upang tulungan sila. Ngunit ito ay dahil lamang sa pagmamadali ni Liisa at talagang wala namang alam si Cry. Tinanong niya si Shichai tungkol sa Akase Guild at kung kailangan ba niya ng tulong, ngunit sinabi nito na nais muna niyang asikasuhin ito ng mag-isa. Samantala, ang grupong nakatakas ni Ferris ay nag-ulat kay Nocton tungkol sa paglusob ni Sofia sa guild ni Cry. Nag-alala si Nocton na natuklasan ang kanyang estudyante dahil walang nakakaintindi sa intensyon ni Cry, kaya nagpasya siyang umalis upang maiwasan ang sagupaan kay Cry at tinawag si Sofia pabalik. Kinabukasan, galit na galit ang branch leader at ang research team dahil hindi nagbigay si Cry ng karagdagang impormasyon tungkol sa insidente. Akala ng lahat na may itinatago siya, ngunit wala talagang alam si Cry. Iniulat ng manager na ang kaso ni Nocton ay nakalista sa ilalim ng Empire of the Ten Crimes, kaya kailangan si Cry na tumulong sa investigasyon. Sinabi niya sa kanila na tanungin si Shichai, ngunit hindi nila nagawa dahil sa isang insidente 3 taon na ang nakalipas kung saan muntik siyang ma-frame kung hindi dahil sa tulong ni branch leader Gartz. Noong panahong iyon, tinawag si Shichai na Deep Black dahil sa hinala ng pagkakasangkot sa pagtakas ng isang mapanganib na bilanggo mula sa bilangguan. Palaging naniwala si Gartz na masyadong mabait si Shichai para masangkot sa kasong iyon. Ngayon, nahuli si Talia ng Aasa Guild at pinagbawalan na gumawa ng anumang aksyon dahil alam nilang siya si Sofia. Patuloy namang itinanggi ni Talia ito, kaya inisip ni Ferris na baka nalito siya dahil matagal nang nasa loob. Gayunpaman, hindi nakilala ng ambisyosong nilalang si Talia, kaya napagtanto ni Nocton na napagkamalan lamang nila siya. Biglang bumalik ang tunay na Sofia, na hindi nagulat nang makita ang isang tao na kahawig niya. Ngunit sa katotohanan, si Sofia dapat ang kahawig ni Tia. Bukod pa rito, hindi perpekto ang pagkakahawig kapag tiningnan ng malapitan, dahil may mga pagkakaiba pa rin sa pagitan nila. Pagkatapos magsalita ni Sofia, tinanggal niya ang kanyang maskara, at lumitaw si Shichai. Akala ni Nocton na nag-disguise bilang Sofia si Shichai, ngunit itinanggi nito, ipinaliwanag na mula pa noon ay siya na talaga si Sofia. Naiiligan si Nocton sa pagkalito, hindi maunawaan ang sinasabi ni Shichai. Sa simula, inisip ni Ferris na traidor si Shichai mula pa sa umpisa, ngunit nilinaw nito na sumali siya sa guild dahil lamang sa panandaliang interes. Ipinahayag din ni Shai ang malaking paggalang niya sa tibay at kakayahan ni Nocton. Mahalaga, ang base ni Nocton ay may makabagong kagamitan at bihirang materyales na kailangan niya. Binanggit niya na kung siya mismo ang gagawa ng mana mixer, maraming panganib ang maaaring idulot, kaya't hinayaan niyang hawakan ito ng kanilang team. Ngayon, hindi na niya ito kailangan dahil hindi pinansin ni Cry ang Akasa Guild, na ininterpret ni Shichai bilang babala sa kanyang sarili na itigil na ang kanyang kalokohan. Naisip ni Nocton na tiyak na alam na ni Shichai ang lahat dahil sa kanyang pabago bagong gawi. Ngunit iginiit niya na wala siyang sinabi, si Cry mismo ang nakapansin at nakabuo ng solusyon. Hindi lamang siya pinagalitan ni Cry, kundi inayos pa ang mga tauhan upang masubukan niya ang kanyang pananaliksik sa mga high-level na hunter. Nang dumating si Cry, napagpasyahan na ni Shichi na itaboy ang golem dahil ayaw niya ng hindi kinakailangang casualties. Pakiramdam niya, sapat na iyon, at handa na siyang ipasa ang lahat ng kanyang pananaliksik. Habang ang kanyang mga puppet ay mapupunta sa bilangguan, inakusahan ni Nocton si Shichai na baliw dahil ginagamit nito ang anumang paraan upang makamit ang kanyang layunin. Hindi nakapagtataka na tinagurian siyang Deep Black. Kinamumuhian ni Shichai ang palayaw na iyon dahil patunay ito ng kanyang mga pagkabigo sa nakaraan. Humingi siya ng paumanhin kay Talia sa paggamit ng kanyang mukha ng walang pahintulot, at ipinahayag na ang pangalang Sofia ay mawawala at si Nocton ang magmamay-ari ng palayaw na Deep Black. Pagkatapos, iniutos ni Ferris sa ambisyosong nilalang na atakihin si Shichai, ngunit hindi ito sumunod dahil ang tunay nitong amo ay si Shichai pa rin. Galit, inatake ni Nocton si Shichai at ang nilalang gamit ang apoy, at nagalit si Shichai dahil hindi pa niya natatapos magsalita. Ang dahilan kung bakit hindi siya nasaktan ay dahil sa kanyang pananaliksik, na nakabuo ng isang bagay na sumisipsip ng mana at lahat ng nasa paligid nito upang lumaki. Tinawag niya itong Shichai Slime, na ikinagulat ni Nocton dahil ang slime na ito ay kakainin ng lahat upang lumaki. Salamat sa kanya at sa kanyang mga disipulo, nagawa ni Shichai na subukan ang kakayahan nito at magtagumpay. Habang lumilinas ang usok mula sa kaguluhan, sinabi ni Ferris at ng iba pang disipulo kay Nocton na tumakas, kahit na siya ang nagpaalis sa kanya para kay Sofia, na mas kapaki-pakinabang. Habang nagtatakbo si Nocton patungo sa labasan, bigla siyang nabangga sa isang bagay at nahulog sa hagdan.
Sa pagkataranta, nagpakawala siya ng apoy sa taong nasa harap niya, ngunit napagtanto niyang isang matangkad na lalaki lamang ito na may suot na kakaibang papel na sombrero. Ipinaliwanag ni Shichai na ang mga pinakamahina sa mga sorrowful spirits tulad niya ay kailangang gumamit ng tuso at maingat na paraan para maging mas malakas. Ang paggawa ng mga golem ay masyadong matrabaho at magastos. Kaya naman, nagsimula siyang mag-eksperimento sa paggawa ng isang chimera gamit ang mga bilanggo na nakatakas mula sa bilangguan 3 taon na ang nakalipas bilang pangunahing materyales. Pinagsisihan ni Shai na isa lamang ang kanyang nagawang kapaki-pakinabang na nilalang, ngunit labis siyang natuwa sa resulta, na pinangalanan niyang Killer. Sa lubos na pagkataranta, natalo si Nocton kay Killer. Kinabukasan, nakatanggap si Cry ng ulat na lahat ng miyembro ng Akasa Tower ay nahuli at nasa estado ng amnesia, at maraming iba pang kagamitan kasama ang kanilang mga eksperimento ay nakumpiska. Ipinabatid ni Shai kay Cry na ligtas naman si Talia, kahit na medyo malabo pa ang kanyang alaala, kaya hindi siya dapat mag-alala. Akala ni Shai ay alam ni Cry ang tungkol kay Nocton, pero hindi niya maintindihan kung ano ang tinutukoy nito. Humiling si Shichai na mapanatili ang golem at ang ambitious creature, pero si Cry, na hindi malinaw kung ano ang mga iyon at maling inisip na mga inumin lamang, ay pumayag na hihingi siya ng permiso sa konseho para kay Shichai. Tinanong niya kung nahuli na ba ni Shichai ang kanyang pangunahing kaaway, at ngumiti si Shichai, sinasabing ang kanyang kaaway ay tumakas na ng malayo at hindi na muling babalik. Pagkatapos, pumunta si Cry sa branch manager upang humingi ng Wild Eater kasama ang golem. Ngunit nagtataka ang investigation team kung para saan niya iyon. Akala ni Cry na ang Wild Eater ay isang uri ng inumin, kaya sinabi niya na ito ay gagamitin para gawing juice, na ikinagulat ni GXS at ng lahat ng naruroon. Pumiling si Cry ng Wild Eater, pero hindi niya maipagkalob ang golem para kay Shichai. Bagaman medyo nadismaya, naisip ni Shichai na ayos lang iyon at nagtawa na lamang. Pumunta si Shichai para kunin ito habang naghihintay si Cry sa lobby. Ngunit tinawag siya muli ng branch manager upang makipag-usap. Binanggit niya si Lele Foam, isang bagong dating mula sa kaharian ng Lancer. Bilang isang kilalang-kilala at level 7 na hunter, hindi kilala ni Cry si Lele dahil sa kawalan niya ng interes. Napansin ni Garx ang positibong pananaw ni Cry kahit na nakaharap siya sa isang kalaban na tinalo ang Thunder Dragon. Gayunpaman, inisip ng manager na hindi dapat maliitin si Cry at pinaalalahanan siya na huwag magsimula ng gulo habang pinapadyak ang likod niya bilang pampalakas loob. Kung hindi aktibo ang life-saving rings ni Cry, malubhang mapanganib siya. Pagkatapos umalis, napansin ni Cry ang isang poster ng taunang pambansang kaganapan kung saan karamihan sa mga ipinapakitang bagay ay mahahalagang artifact na mataas ang kalidad at dami. Nais ni Cry na makilahok, ngunit hindi pinapayagan ang kanyang pananalapi. Naisip niya pang manghiram kay Sichi, pero naalala niya na hindi pa niya nababayaran ang naunang utang. Sa pagkakataong iyon, lumapit si Cloak na madalas na nagtatrabaho sa reception desk at pamangkin ni Garx, upang tanungin si Cry kung bakit mukhang malungkot. Nagkunwari si Cry at binanggit ang tungkol kay Lelefa. Nahinto sila nang bumalik si Sichi dala ang mga bagay, kaya kinailangang magpaalam ni Cry kay Cloak. Habang palabas, binanggit ni Shichai na ang Wild Eater ay napakadali pakisamahan o tame. Dumaan sila sa isang kakaibang blonde na lalaki na bagong dumating sa registration desk ni Cloak na hindi niya nakilala, dahilan upang maging maingat ang ibang hunters. Sa opisina, lumiit ang Wild Eater at mukhang napaka-cute. Binanggit ni Shichai na sinanay niya ito upang hindi makasakit sa kanya o kay Cry. Biglang nag-activate ng paulit-ulit ang life-saving rings ni Cry na parang kumikislap na ilaw habang hawak niya ang nilalang. Agad na kinuha ni Shichai ang Wild Eater at pinangalanan itong Beverage, dahil dati ay ganoon tinawag ni Cry. Labis na kinakabahan si Cry, iniisip na kailangan niyang mabilis na i-recharge ang kanyang mga singsing bago mapanganib siya ni Beverage. Tinanong niya si Shichai kung kailan babalik si Lucia, pero matagal pa dahil may lumitaw na makapangyarihang Phantom Swordsman sa kwarto ng boss. Muling lumabas ang masamang ugali ni Lucas, kaya kinailangang bigyang daan ni Lucia at ng iba ang kanyang hilig sa pakikipaglaban gamit ang espada laban sa malalakas na kalaban. Sa panahong ito, binigyan ni Shichai si Cry ng isang singsing, isang magical artifact na kaya lamang maglaman ng isang spell. Dati na itong ibinigay ni Lucia kay Cry, at palagi niya itong dinadala bilang proteksyon. Binigyan ni Shichai si Cry ng singsing at nais niyang isuot niya ito sa daliri ng wedding ring. Samantala, inisang isa pang grupo ng hunters dahil hindi nakilala ng receptionist ang kanilang leader, si Anos J, na kasama nila. Pinayuhan niya ang kanyang mga junior na manatiling kalmado dahil ang kanilang grupo rin ay banyaga sa lugar na ito.
Ngayon, kailangan nilang ipakita sa mga lokal na hunters kung gaano kalakas ang mga bayani ng Mist Empire. Bilang isang Dragon Slayer, labis ang kasabika ni Onos na pinisan niya ang isang mansana sa kamay niya hanggang naging juice. Sa panahong ito, iniirete ni Shichai si Eva sa pagbibigay kay Cry ng isa sa kanyang tanyag na acupressure massages. Ngunit ang iniisip lamang ni Cry ay kung paano ay recharge ang lahat ng kanyang magical artifacts. Maliban kay Lucia, mahirap humingi ng tulong sa ibang mga sorcerer. Pagkatapos, hinawakan ni Shichai ang kamay ni Cry, ginawa ang spinal manipulation, at inanunsyo na may mahusay siyang ideya. Tinipon niya ang ilang tao mula sa guild at sinabi na maswerte silang matututo ng bagong magic na nilikha ni Cry. Tiniyak niya sa lahat na iba ito sa 1,000 challenges at hindi mapanganib sa buhay. Nangako si Shichai na sino man ang matututo nito ay magiging sorcerer na kasing galing ni Lucia. Nagulat si Angus na ang ganitong training ay makakatulong para maabot ang ganoong antas. Ngunit sa katotohanan, wala namang alam si Cry tungkol dito. Tinanong ni Shichai kung may interesado. Ang unang dalawang pumayag ay sina Lapit at Chisu mula sa Elf Tribe na palaging itinuturing na mababa ang mga tao. Sinabi ni Lapit sa kanyang subordinate na si Chisu na huminahon dahil kahit gaano man itsura na parang tanga si Cry, siya pa rin ang leader ng guild. Hindi makapaniwala si Chisu na si Cry ay kapatid ni Lucia. Sila ni Lapit ay kabilang sa Starslight Society, isang bihirang grupo na binuo ng lahi ng elves. Ang lahing ito ay may mahabang buhay at may pinakamataas na antas ng magical skills. Gayunpaman, likas nilang minamaliit ang ibang lahi maliban kay Lucia, na parehong nirerespeto ni Lapit at Chisu. Kahit si Lapit ay nagduda na may training na makakaya niyang maabot ang antas ni Lucia. Pinatunayan ni Shichai na naging top sorcerer si Lucia sa kapital dahil sa ganitong training. Isa pang nais sumubok ay si Magieta, na kalaunan ay nag-charge ng magical artifact ring ni Cry ngunit naguluhan dahil matagal bago matapos. Ngumiti si Shichai at hinikayat si Magieta na magpatuloy, napapansin na siya'y nanghihina matapos ay recharge ang isang ring lamang. Pagkatapos, iniabot ni Shichai ang isa pa. Matapos makumplito ang tatlo, halos maingil si Magieta sa sobrang pagod. Ipinaliwanag ni Shichai na ang kapangyarihan ng isang sorcerer ay nakadepende sa kabuoang dami ng mana na taglay nila. Patuloy itong lumalakas at titigil lamang kapag naabot nila ang edad na 20. Sa puntong ito, nawala ng malay si Magiete dahil sa pagkaubos ng mana. Ipinaliwanag ni Shichai na ito ang tamang oras para samantalahin ang pagkakataon. Karamihan sa mga sorcerer doon ay lumampas na sa kanilang developmental phase, ngunit walang dahilan para panghinaan ng loob dahil nang bumalik ang mana ni Lucia mula sa pagkaubos, tumaas ng husto ang kanyang limitasyon. Nag-alinlangan si Chisu dahil kahit ang mga elves ay nangangailangan ng maraming oras para mabawi ang mana, kaya tila kaduda-duda ang pamamaraang ito. Sinabi ni Shichai na kakailanganin nila ng isang item at binigyan niya si Magiete ng potion na agad nagising dahil sa kakilakilabot nitong lasa. Ngunit muling nawala ng malay si Magiete. Pinayuhan ni Shichai na ang paulit-ulit na prosesong ito ay tiyak na magpapalakas ng kanilang kakayahan. Upang maging mas kapanipaniwala ang kanyang punto, ikinwento ni Shichai kung gaano karaming pawis, luha, at dugo ang ibinuhos ni Lucia upang makamit ang kanyang kasalukuyang tagumpay. Binanggit din ni Shai na nais silang kunin ng Starslight Team si Lucia, ngunit dahil sa kanyang kaabangan, tinanggihan niya ang alok. Dahil dito, nagalit sina Lapid at Chisu at naging matindi ang kanilang determinasyon na ay recharge ang lahat ng kanilang artifacts upang patunayan ang kanilang sarili. Sinunod ng kay Mira ang utos ni Shichai at binuksan ang bag na naglalaman ng mga artifact ni Cry. Biglang naging parang mga manok sa kulungan ng ibang sorcerer, nagmadaling magsanay sa exercise na inimbento ni Shichai. Samantala, inimbitahan si Ark sa isang mas magandang lugar, ngunit tumanggi siya. Doon, naghihintay ang anak ng Count, si Miss Elena, upang makipagkita sa kanya. Kinabukasan, pumunta sina Cry at Shichai sa bahay ni Liisa, ngunit siya'y naliligo. Sinabi ni Tino na maghintay na lamang sila dahil maaaring tumagal ng 1 oras ang paliligo ni Liisa. Sinamantala ni Shichai ang pagkakataon upang akitin si Tino na iwan si Liisa at sumama na lamang sa kanya. Tumigil si Cry at sinabihan si Shichai na huwag magbirong ganoon. Nang matapos maligo si Liisa, tinawag niya si Tino upang dalhin ang tuwalya. Ngunit sa hindi inaasahan, lumabas siya ng hubot-hubad, kaya kinailangang takpan ni Shichai agad ang mga mata ni Cry upang hindi niya makita ang hindi dapat makita. Pagkatapos balutin ang sarili sa tuwalya, tinanong ni Liisa kung bakit dumating sina Cry at Shichai. Sinabi ni Cry na plano niyang magdaos ng selebrasyon para sa ligtas na pagbabalik ni Liisa at Shichai.
Labing tuwa si Liisa kaya sinubukan niyang tumakbo at yakapin si Cry, ngunit pinigilan siya ni Shai habang inimbitahan rin ni Cry si Tino na sumama para mas masaya. Samantala, nagalit ang grupong pinamumunuan ni Lele Fame dahil palagi silang tinatrato na parang mga taga-nayon saan man sila magpunta. Upang maibsan ang kanilang inis, inutusan ni Anos ang kanyang mga tauhan na humanap ng malapit na bar. Sa bar, nagkakakompetensya si Nalit at Shichai sa isang drinking contest. Inakusahan ni Liisa si Shichai ng daye dahil mukhang napakababa ng kanyang tolerance sa alak sa araw na iyon. Bagamat iginiit ni Shichai na patas siya, mayroong tumpok ng mga potion sa likuran niya. Nagdala ang waiter ng mas maraming beer at idineklara ni Shichai na ang talo ang magbabayad para sa lahat. Nang makita niya masyadong mapangahas ang kanyang junior, nagreklamo si Liisa kay Cry, at sinamantala ni Shichai ang pagkakataon at isinubo pa ang potion sa inumin ni Liisa. Napansin ni Cry ang daya ni Shichai kaya pinalitan niya ang inuming may potion ng kanyang beer para maging patas ang laro. Mabilis na natapos ni Liisa ang kanyang inumin. At kahit alam ni Shichai na nahuli na siya sa laro, ininom pa rin niya ang inuming may halong potion. Dahil dito, nabusog siya sa alak at nagsimulang humingi ng pagbabayad ng utang kay Cry. Nang umabot na ang halaga sa 10 digit, pabilong banta niya na kung hindi niya mababayaran, kailangan niyang bayaran ito gamit ang kanyang katawan. Agad namang tumalon si Liisa upang pigilan si Shichai na gumawa ng anumang pabiglaang aksyon. Bigla, narinig nila ang ingay mula sa malayo nang magsimulang manggulo ang grupo ni Ano sa ibang hunters sa bar. Ipinagmamalaki ni Jay na pinamumunuan sila ni Lele Fame at ang kanilang leader na si Anos ay isang level 7 hunter. Naiinis si Shichai sa kanilang kapalaluan at muntik nang tawagin ang backup, habang naramdaman ni Cry na pamilyar ang pangalang Anos ngunit pinili niyang huwag pansinin ito. Inutusan ni Anos ang kanyang mga tauhan na utusan ng bartender na magdala ng mga babae at dagdag na inumin. Mabilis na nagdala si Liisa ng beer, sabi niya ay, on the way, at ginamit niya ito para hugasan ang buhok ni Anos, bago tuluyang ipalo ang baso sa kanyang ulo. Agad na napigilan ang ibang tauhan habang si Anos ay nanatiling ginagaspang ni Liisa gamit ang kanyang matibay na ulo. Tumawa at nagpalakpakan ang buong bar sa eksenang iyon. Nagmadaling humingi ng paumanhin si Cry kay Anos na nakahiga na at hinaila si Liisa palayo, iniwan ang Howley Long Team na nakahiga sa gitna ng bar. 3 taon na ang nakalipas ng unang lumahok si Chloe sa selection para sa pagiging miyembro ng Footstep Society kung saan ang kanyang kalaban ay si Lucas, isang swordsman na kilala bilang Absolute Swordmaster. Matapos talunin si Chloe, pinuri ni Lucas ang kanyang kakayahan ngunit sinabi na hindi pa rin siya kasing galing niya. Pagkatapos ng pagkatalo, iniwan ni Chloe ang pangarap niyang maging hunter at naging receptionist na lang sa Hunter Management Association. Samantala, pinaalalahanan ni Secretary Eva si Cry tungkol sa insidente kung saan napahiya niya si Ano sa bar. Kilala si Ano sa pagiging natalo ang Thunder Dragon. Hinula ni Eva na ang pang-iinsulto ay malamang na magdulot ng malaking gulo, kaya iminungkahi niya na ang presidente ng association na si Gakkers ang mamamagitan sa isyong ito. Gayunpaman, tila walang pakialam si Cry sa ideya ng pagpapatahimik, at sa halip ay nakatuon sa kakaibang sarap ng karne ng Thunder Dragon, na inihanda ni Sichi gamit ang kanyang galing sa kusina, kahit na ito ay isang napakabihirang sangkap. Sa kasalukuyan, tinatanong si Chloe ng grupo ni Anos tungkol kay Liisa, na inakalang paghihiganti ito sa nakaraang away sa bar. Sa sandaling iyon, dumating si Gakkers, binati si Anos, at ipinaalam sa kanya na ang taong sumipa sa kanya ay si Taidan. Tumawa siya kay Anos, at binanggit na nauna na niyang binalaan si Anos. Ipinahayag ni Gakkers ang tungkol kay Cry sa bar at sinabi na si Cry ay level 8 na ikinagulat ng mga tauhan ni Anos. Sinabi rin ni Gakkers kay Anos na hiningi ni Cry sa association niya na hulihin ang ilang Thunder Dragons para sa isang barbecue, na inakala ni Anos bilang panunuya at nagpasya na ang kanyang bagong layunin ay maging bihasa sa transformation. Samantala, nagulat si Eva nang malaman ang napakalaking utang ni Cry kay Sichi na umaabot sa halos 10 bilyon. Binigyan ni Shichai si Cry ng 2 pagpipilian. Una, ilantad siya at sabay na pumunta sa bilangguan upang hindi maging mag-isa, o pumayag na pakasalan siya. Sa kasong iyon, ang pag-aari ng asawa ay magiging pag-aari rin ng asawa, at ang pag-aari ng asawa naman ay eksklusibong pag-aari niya, kaya mawawala ang utang. Nasa mahirap na sitwasyon si Cry bilang may utang na walang kaluwagan na pumili. Isang ikatlong opsyon ang iminungkahi, sa halip na pakasalan si Shichai, magiging asawa na lamang ni Shichai si Cry, na sa asensya ay pareho rin sa pangalawang opsyon. Sinabi ni Cry kay Eva na handa na siyang pakasalan si Shichai. Ayon sa pagsusuri ni Eva, hindi kailangang dumaan sa kasal si Cry para bayaran ang kanyang utang.
Kung masigasig siyang manghuli ng mahahalagang kayamanan, maaari niyang mabayaran ang utang ng mabilis, bagaman pribado niyang iniisip na ayaw niyang mamatay sa paggawa nito. Nagpa siya si Eva na gumawa ng plano sa pamamahala ng budget upang tulungan si Cry. Samantala, sinimulang imbestigahan ng grupo ni Anos ang lakas ni Cry sa pamamagitan ng mga salita ng mga tao sa lungsod. Sa asensya, bihira lamang makilahok si Cry sa paghahanap ng electric treasure, ngunit sa iilang laban na sinalihan niya, ipinakita niya halos mahiwagang kakayahan. Matapos marinig ang mga ulat mula sa kanyang mga tauhan, napagpasyahan ni Anos na imposible para kay Cry na maging level 8. Hinala niya na hindi ganoon kalakas si Cry gaya ng mga sabi-sabi, marahil ay isang nagpapanggap lamang na palaging umaasa sa kanyang mga kasama para angkinan ang mga tagumpay. Tiwala si Anos na kaya niyang manalo sa darating na laban at ituro sa mga tao sa kabisera na huwag maliitin ang iba. Samantala, si Cry ay nag-e-enjoy sa simoy ng hangin sa balkonahe nang bigla siyang dumating ni Tino na inakala niyang nakangiti siya mula sa itaas. Masigla niyang sinabi na handa siyang tuparin ang anumang kahilingan ni Cry, ngunit agad niyang pinagsisihan ng banggitin ni Cry ang kanyang utang. Nang marinig ang halagang 10 bilyon, nahilo si Tino, ngunit pinawi ni Cry ang kanyang kaba. Sinasabing hindi siya hihiram ng pera sa kanya dahil mayroon pa siyang opsyon na pakasalan si Shichai upang bayaran ang utang. Ang balitang ito ay parang kidlat sa tenga ni Tino na nagdulot sa kanya ng sunod-sunod na pagkahimatay. Nabigla siya sa intensyon ni Shichai na monopolyuhin ang liderato ng guild. Pagkatapos, habang naglalakad sina Cry at Tino para magpalipas ng oras, iminungkahi ni Tino na manghuli si Cry ng electric treasure upang mabawasan ang utang niya, ngunit ayaw niyang ilagay sa panganib ang kanyang buhay. Sa pagkakataong iyon, naroroon din ang grupo ni Anos. Tinanong ni Anos si Cry kung paano niya siya nakalimutan ng ganoon kabilis at kasama ang kanyang mga tauhan ay naghanda na harapin siya. Naalala ni Cry ang grupo nila at determinado si Tino na hindi hayaan ang sino man nasaktan ng leader ng guild. Mas pinili ni Cry ang kapayapaan kaysa sa alitan kaya hiningi niya sa lahat na kumalma at makipag-usap. Ngunit hindi tinanggap ni Tino ang ganitong mapanghamak na solusyon para sa kanyang leader ng guild. Ipinakita niya ang kanyang fighting spirit at patuloy na ininsulto ang grupo ni Anos, kaya napilitang pakalmayan ni Cry ang kanyang mga tauhan. Hindi inaasahan, nakawala si Tino at idineklara na ang leader ng guild ay nag-aalala lamang na sobra namang maapihang mawala ang mukha ng grupo ni Anos. Sinubukan ni Cry na pakalmayan si Tino, binanggit na wala silang oras para sa ganitong kalokohan, ngunit sumagot siya na ang leader ng guild ay wala ngang oras para sa mga tulad ni Anos. Dahil wala nang ibang solusyon, pumayag si Cry sa duel, ngunit iginiit na maganap lamang ito sa liwanag ng araw. Naguluhan si Anos sa intensyon ni Cry na makaakit ng atensyon. Sa katotohanan, ang plano ni Cry ay simple lamang, humanap ng isang tao sa guild na makakatulong sa kanya. Idineklara ni Anos na alam niya ang lihim ni Cry, ipinapahayag na isa lamang itong pretender na hindi karapat-dapat sa kanyang kasalukuyang antas. Labis na nagalit si Tino sa mapanirang salita ni Anos, at humanga si Anos sa kanyang matinding determinasyon. Iminungkahi ng kanyang mga tauhan na umatras na lang siya upang makipag-usap ang mga lalaki, ngunit humingi si Tino ng pahintulot kay Cry na siya na mismo ang humarap sa sitwasyon. Sa kanyang pagkagulat, agad namang pumayag si Cry, kahit na medyo pabiro ang kahilingan niya. Umatras si Cry upang mas malinaw niyang masubaybayan si Tino habang ito ay sumugod laban kay Anos. Gayunpaman, napakalaki ng diferensya sa lakas, at madaling na-neutralize ni Anos ang lahat ng atake ni Tino. Habang pinagmamasdan ang sitwasyon, tila naabala si Cry at tumingin-tingin kung may makakatulong sa kanya, kaya naisip ng iba na hindi siya nagmamalasakit sa kanyang tauhang nakikipaglaban sa kanyang ngalan. Upang hindi magmukhang walang pakialam, nagsimulang malakas na hiyawan si Cry para kay Tino, sinasabihan siyang malapit ng talunin si Anos. Lalo lamang nitong pinagalit si Anos, na marahas na pinagsalpok ang ulo ni Tino sa lupa. Walang ibang magawa, pumasok si Cry, gamit ang isang pulseres na ibinigay sa kanya ni Lucia. Dati na niyang hiningi sa kanya na gumawa ng isang aparato na kayang supulan ang mga high-level hunter nang hindi pinapatay. At sa kabila ng hamon ng hiling, nagawa ni Lucia itong likhain. Naglabas ang pulseres ng isang malakas na gravity field, na nagpahinto kay Anos at sa kanyang grupo at pumihil sa kanila na tumayo. Ipinaliwanag ni Cry na ito ay isang gravity manipulation magic. Bagaman aksidenteng naapektuhan si Tino dahil malapit siya kay Anos, wala itong magawa kundi manood habang tinutulungan siya ni Cry na makalayo. Binigyan ni Cry ng babala si Anos na kung nais niya ng rematch, kailangan niyang talunin muna ang lahat ng koponan sa guild niya.
Pagkatapos nito, dinala ni Cry si Tino para kumain ng matatamis upang maibsan ang kanilang lungkot. Naramdaman ni Tino na wala siyang magawa at nagsisi sa kanyang kawalang kakayahan na tulungan si Cry. Ngunit sa totoo lang, pinili ni Cry ang hindi pantay na kalaban para sa kanya. Upang itama ang sitwasyon, nagpa siya si Tino na manghuli ng electric treasure at tumulong bayaran ang 10 bilyong utang. Samantala, si Liisa ay nag-eensayo laban sa mga golem ni Shichai, ngunit nahihirapan siya. Ipinaliwanag ni Shichai ang insidente kung saan inambush ni Anos si Cry, at nang marinig na inihanda ni Cry si Tino upang labanan si Anos, alam ni Liisa na malamang mabibigo ang kanyang disipulo. Sa kabutihang palad, ang paggamit ni Cry ng supportive device ang nagpanalo sa kanila. Isinasaalang-alang ni Shichai na hamanin muli si Anos, ngunit nagdesisyon siyang huwag gawin ito nang walang utos mula kay Cry. Kasabay nito, nakipagkita si Cry kay Clo upang talakayin si Anos at ang kanyang grupo. Humanga si Clo sa kawalang abalos ni Cry. Kahit na si Anos ay level 7 hunter, tila walang interes si Cry na alalahanin ang mukha o pangalan niya. Pati na rin ang misyon ng panghuhuli ng Thunder Dragons ay ginawa niyang parang biro. Dahil hindi alam ang mga banayad na kahulugan, inutusan ni Cry si Clo na iparating kay Anos na ikakansela niya ang kanilang misyon dahil mas masarap pa rin ang manok. Naiintindihan ni Clo ang pahayag ni Cry bilang pang-aalipusta, na parang sinasabi na wala namang pinagkaiba si Anos at ang kanyang grupo sa mga manok, kaya tinanong niya si Cry kung ano talaga ang opinyon niya tungkol kay Anos. Inilarawan ni Cry si Anos bilang matangkad at nakakatakot, marahil ay may hilig sa malalaking dibdib, na nagbunsod kay Clo na ilihis ang usapan sa selection trial 3 taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, si Clo ay lubhang nabigo laban kay Lucas, na nagpuri sa kanya bilang isang kandidata na may malaking potensyal. Kuryoso, tinanong niya kung bakit sa huli ay tinanggihan siya ni Cry sa huling sandali. Maingat na sumagot si Cry na nasagot na mismo ni Clo ang kanyang tanong. Bagaman ang kasalukuyang Clo ay kayang pumasa, alam niya na hindi talaga niya nais sumali sa kanilang grupo. Pinayuhan ni Cry si Clo na itoon ang kanyang pansin sa kasalukuyang trabaho dahil mas akma siya sa kanyang tungkulin sa asosasyon kaysa maging miyembro ng kanilang grupo. Ang tunay na dahilan kung bakit hindi siya tinanggap ni Cry ay noong panahon na iyon, si Clo ay 14 na taong gulang pa lamang, hindi pa nasa tamang edad, at ang pagtanggap sa kanya ay magdudulot ng seryosong kaparusahan mula kay Gakpers, na mariing magpapagalit kay Cry. Dahil sa mga salitang iyon ni Cry, nakaramdam si Clo ng kapanatagan at wala ng alinlangan tungkol sa kanyang mga pagkabigo noon. Ngayon, siya ay lubos ng nasisiyahan at tapat sa pagtupad ng kanyang tungkulin bilang receptionist, sinusuportahan ang mga hunter sa abot ng kanyang makakaya. Makaraan nito, pumunta si Anos kay Clo na ipinaalam sa kanya na ang misyon na manghuli ng Black Thunder Dragon ay kinansela dahil mas masarap ang manok, na nagdulot kay Onos na isipin na ito ay bagong pang-uudyok mula kay Cry. Binigyang diin din ni Clo na namangha siya na si Anos ay isang hunter na humahanga sa malalaking suso, na nakatawag ng pansin ng lahat ng hunter sa bulwagan. Naiinis, bumalik si Anos sa kanyang base, galit dahil paulit-ulit na sinira ni Cry ang kanyang reputasyon. Isang subordinate ni Anos ang nagulat na lahat ng koponan sa guild ni Cry ay tumangging tanggapin ang kanilang hamon. Sanay na sila sa paraan ng pagsasalita at asal ni Cry at itinuturing na hindi nila problema ang anumang kahihiyan na dinanas ni Cry. Labis na nagalit si Anos na ang leader ng guild ay maaring bastyusan ng kanyang sariling mga tauhan. Isang subordinate pa ang nagpayo kay Anos na kalmeyan ang sarili, binanggit na may paparating na malaking auction, kaya dapat silang magtuon sa pagkuha ng makapangyarihang kagamitan, na maaaring ibenta kahit ang mga item na dati tinanggihan para sa appraisal sa Fog Empire. Pumayag si Anos na pansamantalang isantibi ang kanyang sama ng loob. Samantala, sina Cry at Tino ay sinusuri ang bagong nahuling kayamanan. Ipinahiwatig ng appraiser na maaaring ito ay isang kakaibang kayamanan, malamang na produkto ng isang mataas na antas na sibilisasyong mahika. Tinanong ni Cry ang tungkol sa gamit nito, ngunit ang appraiser, na hindi naman ang gumawa, ay hindi makapagpaliwanag. Upang makakuha ng tiyak na sagot tungkol sa item na ito, kailangan niyang panatilihin ito para sa karagdagang pag-aaral. Dahil may isinasagawang auction, ang dami ng naipong item ay naging sanhi ng matagal na proseso sa pananaliksik. Gusto ni Cry na makita ang iba pang mahahalagang sinaunang kayamanan na ipinapahayag sa auction at ginamit ang kaakit-akit na si Tino upang maakit ang appraiser. Naantig ang appraiser at binigyan sila ng 2 larawan ni Tino, na nagpapaalala sa kanya ng kanyang apo, at mataas ang pagtingin niya kay Cry at sa kanyang guild. Pumayag si Tino sa pananaw na ito, nakikita si Cry bilang mahusay na leader ng guild, kahit mahigpit na nagbigay sa kanya ng kaunting insecurities.
Habang nag-uusap, aksidenteng natuklasan ni Cry ang isang maskara na may itsura ng tao. Iminungkahi ni Cry na maaaring ito ay isang disguise mask, tulad ng dati niyang pagmamay-ari, na kayang ganap na baguhin ang kanyang hitsura, nagpapahintulot sa kanya na maglakad-lakad bilang gwapong lalaki o mag-disguise bilang babae upang kumain ng cake at linlangan ang mga simpleng tao. Sa kasamaang palad, nasira ang dati niyang maskara dahil kay Lisa. Noong panahong iyon, determinado si Cry na makuha ang artifact kahit ano pa ang mangyari. Tinanong niya ang appraiser tungkol sa contact information ng may-ari, umaasang makipagnegosasyon para sa direktang pagbili ng hindi dumedalo sa auction. Napansin ng appraiser na napakaiba nito na gusto ni Cry bilhin ang item bago pa man ito ma-appraise. Samantala, inisip ni Tino na ang maskara ay napakaganda sa pangit na paraan. Habang nakaupo sa parke, pinag-iisipan ni Cry kung paano makakalap ng pondo para mabili ang maskara. Hindi madali bumili ng ganitong legal na kadudad ang artifact ng direkta dahil mas mura ito kumpara sa auction. Pinapaalala ni Tino kay Cry na hindi pa rin matatag ang kanilang pinansyal na kalagayan dahil abala siya sa paggawa ng mana recovery potions para sa mga sumasali sa Magic Charger session para kay Cry. Noong hapon na iyon, inisip ni Tino na maaari silang kumita kapag na-appraise na ang kanilang bracelet. Pero gusto ni Cry na panatilihin ito para sa kanyang sarili. Kung hihingi nila kay Lisa na kolektahin ang pera, mauuwi ito sa pananakot sa buong guild. Pareho silang naguguluhan kung kanino hihingi ng pera nang makita nila ang karwaheng pang-noble na nakaparada sa harap ng guild na tila pag-aari ni Count Galadma. Hindi karaniwan para sa kanila na naroon dahil kilala ang Count sa hindi niya pagkagusto sa mga hunters. Ngunit lumabas na ang anak ng Count mismo ang nagdala kay Arx pabalik sa guild para makita ang kanyang lugar ng trabaho. Mataas ang pagtingin ng dalaga kay Arx bilang kakaibang klase ng hunter, ngunit agad naman niyang minaliit si Cry nang may pagkahiya. Nais ni Tino na turuan ang bastos na dalaga ng leksyon, ngunit pinigilan siya ni Cry. Mabilis na ipinakilala ni Arx si Lady Elaine sa kanila at kay guild leader Cry. Narinig ni Elaine si Cry mula sa kanyang ama, ngunit minura siya bilang pinakamahina at hindi karapat-dapat na maging boss ni Arx. Pinaghihinalaan niya na ginamit ni Cry ang pera para makuha ang kanyang posisyon, na inis sa kanyang katahimikan. Ngunit alam ni Cry na hindi dapat makipagtalo sa isang bata, lalo na kung mula ito sa pamilyang Maharlika. Nahihiya si Elaine sa kanyang kagandahang asal at nagpaalam kay Arx bago umalis. Sa loob ng guild, humingi si Cry ng pautang kay Arx, ngunit agad itong tinanggihan, alam na gagastusin niya ito para sa artifact. Hindi makapangutang kay Arx, humingi si Cry sa ibang miyembro ng kanyang guild. Dahil dito, kumalat ang balita na nangungutang si Cry kay Arx para bumili ng bagong artifact, na nagdulot ng labis na kuryosidad kung ano ang bagay na ganoon niya pinaghihirapan. Kalaunan, lumapit si Cry kay mayamang Shichai, na hindi lamang nagpautang sa kanya kundi sumama rin sa kanya upang makipagnegosasyon. Basta't para sa bagay na nais ni Cry, handang gumastos si Shichai. Bukod pa rito, ang pakikipagnegosasyon ay likas na kakayahan ni Shichi, kaya lubos ang kanyang kumpiyansa. Umaasa si Cry na papayag ang may-ari na ibenta ang artifact sa halagang humigit kumulang 30 milyon na magiging perpekto. Ngunit, hindi inaasahan, ang mga dumating upang makipagnegosasyon ay sina Anos at ang kanyang alalay, at mabilis na ginampanan ni Shichai ang papel na tagapagnegosyo. Sinikap niyang manipulahin ang sitwasyon upang mabayaran lamang ang pinakamaliit na halaga. Nais ng alalay ni Anos na mag-quote ng mataas na presyo, ngunit pinabulaanan siya ni Shichi, sinasabi na ang pangit na maskara ay napakadelikado at kahit mga bata ay tatanggi rito. Naramdaman ni Anos na ito ay hindi patas dahil hindi niya alam ang tunay na gamit ng maskara. Samantala, determinado si Cry na makuha ito, kaya humiling si Anos na magbigay siya ng impormasyon tungkol sa maskara upang maiwasan ang pagbebenta ng hindi alam ang halaga nito. Nag-bluff si Cry, sinasabing delikado ang artifact at kahit ang batas ng lupain ay may limitasyon sa paggamit nito. Tinanong ni Anos kung bakit nais bilhin ni Cry ang isang ipinagbabawal na bagay, na sinasabing si Cry ay isang tusong nagbabalak ng masamang plano laban sa kanya. Marahil nga ay delikado ang maskara. Ginagamit ni Cry ang reverse psychology upang mapilit si Anos na itago ito sa anumang paraan at harapin ang mga kahihinatnan. Ngumiti si Anos at nagalok ng 10 milyon na ikinagulat ni Cry dahil mas mura pala ang maskara kaysa sa inakala niya. Tiwala si Anos na hindi siya nagkakamali dahil hindi niya alam ang tunay na gamit ng maskara at gagamitin lamang ito para takutin ang mga bata. Sa ganitong murang alok, mahirap para kay Cry na tumanggi. Habang mayabang si Anos, mamulong si Cry kay Shichai, nagulat na mabili nila ito ng ganoon kababa ang presyo.
Papayag na siyang magbayad nang biglang dumating ang isang grupo ng ibang mangangaso at nagsimulang magtaasan ng bid. Iniisip na ang artifact na may kamanghamanghang kakayahang magbago ay hindi pangkaraniwan, biglang lumitaw si Elaine at idineklara na handa siyang magbayad ng 100 milyon, nakitang-kita ang ikinainis ni Shichai sa mayabang na asal ng dalagang iyon. Pagbalik sa guild, nadismaya si Cry dahil inakala niyang mabibili niya ang maskara sa murang halaga, ngunit naantala siya. Kumalat ang tsismis na humiram siya ng pera kay Arts para bilhin ito, na nagdulot ng maling pagkaintindi na ang artifact ay kayang patahimikin ang buong mundo. Kahit ang appraiser ay bumalik ng ang maskarang pangit na may hindi kilalang gamit ay naibenta sa pinakamataas na presyo. Lubos na naiinis si Cry dahil gusto niya lang sanang gamitin ang maskara para kumain ng matatamis ng palihim. Pinayuhan siya ni Eva na huwag nang bumili pa dahil kailangan nilang mag-ipon. Biglang sumugod si Shichai, inihayag na naghanda siya ng malaking ipon. Ang perang iyon ay orihinal na para sa kasal ni Shai at Cry, ngunit nagpasya siyang magamit na ito agad, na nagdulot ng pagtatalo ni na Shichai at Eva dahil inakusahan ni Eva si Shichai na pinapalabas si Cry. Pinili ni Cry na huwag makialam dahil tiyak na mauuwi sa masama kung siya'y sasali. Iminungkahi ni Shichai na puntahan si Elaine upang kumbansihin siyang sumuko, ngunit tumanggi si Elaine dahil plano niyang dalhin ang pinakamalakas na artifact pabalik para kay Arts. Sinubukan ni Cry ipaliwanag na malapit siyang kapatid ni Arts, ngunit pinabulaanan ni Shichai, sinasabing si Arts ay simpleng kasunod lamang at hindi karapat-dapat makaupo sa parehong mesa, na ikinainis ni Elaine. Hinihila ni Elaine ang kanyang espada, tinatakot si Cry at ipinapahayag na ang lakas ni Arts ay mapanlinlang at tiyak niyang maibabalik ang pinakamalakas na artifact para sa kanya. Matatag na sinabi ni Cry na hindi iyon papahalagahan ni Arts dahil malakas siya kahit wala ang mga artifact, at siya lamang ang talagang nangangailangan nito. Dahil sa katigasan ni Elaine, inihayag ni Shichai na mayroon siyang 200 milyong pera sa kamay. Samantalang si Elaine ay may budget lamang na 100 milyon na hindi sapat para makipagkompetensya. Sinabi ni Shai na kung makakapaghanda pa si Elaine ng mas marami, siya ay magtatagumpay. Dumiretso si Elaine sa kanyang ama, ang Count, na ayaw matalo, at tinanong ang kanyang butler kung magkano ang kaya nilang ilaan. Matapos ang ilang kalkulasyon, maaaring makalikom ang sambahayan ng Count ng 1 bilyon. Sinabi ni Elaine kay Shichai na mayroon lamang siyang 200 milyon, ngunit nag-alala ang butler na baka kahit 1 bilyon ay hindi sapat dahil sa hindi mahulaan na kalikasan ng kanilang kalaban. Iniutos ng Count sa kanyang anak na manalo sa anumang paraan para sa karangalan ng kanilang pamilya. Samantala, nadismaya si Cry dahil sa maliit na isyo na lumaki ng husto. Nagpasya siya na pagkatapos ng lahat ng ito, kailangan niyang imbitahan si Art sa isang malaking sulo-salo bilang paraan para maayos ang kanilang relasyon. Ngayon ang araw ng auction at bahagyang nadismaya si Shichai dahil ang kabuoang budget niya ay eksaktong 750 milyon. Tinansya niya ang kanilang tsansa ng panalo sa humigit kumulang 70%. Nagmungkahi si Liisa ng mas madaling paraan, nakawin na lang niya ang item. Ngunit tumanggi si Shichai dahil naniniwala siya na ang pagiging mayaman ay hindi dapat nagtutulak sa isang tao na gumamit ng ganitong maruming paraan. Kahit nasabik si Cry sa mas na kayang magbago ng anyo, ayaw din niyang mag-alala sa ganitong pangkaraniwang rangkang. Handa na siya sa posibilidad ng pagkatalo sa auction ngayong araw, natatakot na ang pagkabigo ay magdudulot pa ng dagdag na utang na maaaring ipasa sa kanya ni Eva. Dumagsa ang maraming tao sa auction, kasama si Tino at ang dating mga kasapi ng grupo, na mausisa kung paano magtatagumpay si Cry. Agad siyang binati ni Judah habang ang iba ay sabik malaman kung anong mamahaling item ang maaaring mapanalunan ni Cry. Tinanong ni Cry kung bakit hindi siya sumama ni Tino, nakalimutan niyang hindi niya ito inanyayahan. Napagtanto ni Cry na lahat ng mata ay nakatingin sa kanya, kaya nagpasya siyang iparepresente si Tino sa auction. Ang ideya ng pagbagsak ng presyo na parang taong nahuhulog sa TikTok ay ikinasiya ni Tino. Inutusan ni Liisa ang kanyang disipulo na manalo sa lahat ng paraan. Dumating ang karibal ni Cry, ang batang babae na si Elaine. Dahil maraming mamahaling bagay ang nakadisplay at ang mask ay nakakuha ng maraming atensyon, nagpasya ang mga organizer na i-auction ito sa huli. Dahil sa limitadong budget, hindi makabili si Cry ng iba pang item hanggang matapos ang auction ng mask. Patuloy na lumalabas ang sunod-sunod na kawili-wiling item, kaya patuloy na nakatingin si Tino kay Cry para sa instruction, ngunit sinabihan siya nitong sumuko. Ngunit hindi mapigilan ang kanyang interes dahil sa sunod-sunod na nakakaakit na items. Talagang gusto ni Cry na makilahok sa auction at naaalala niyang may nakalaan siyang trump card para sa emerhensya. Dahil sa sunod-sunod na nakakaakit na items, hindi na matiis ni Cry.
Habang iniisip niya ang pagbid, naaalala niya na sinusuportahan siya ni Shichai, kaya nagpasya siyang ipakita sa lahat ang kapangyarihan ng kanyang patron. Susunod na item mula sa Imperial Research Institute ay isang metal golem. Nakilala ito ni Shai bilang isang kasa, ang maliit na golem na parang leon na gusto niyang panatilihin ngunit nakumpiska. Ang panimulang bid ay mabilis na umakyat sa 50 milyon. At bagaman gustong-gusto ni Sichi ang golem, natatakot siya na kung bibilhin niya ito ay baka mawala na siya ng sapat na pondo para makipagbid sa mask para kay Cry. Ang golem, na nangangailangan ng maraming oras at metal para malikha, ay isang alaala ng kanyang pagkakaibigan sa mga ngayon ay nakakulong sa Akasa Tower. Alam ni Cry na kahit ipinapakita ni Sichi na ayos lang siya, sa totoo ay hindi. Kaya nagpasya siyang magbid para sa golem para sa kanya. Sa mabilis na panahon, umakyat ang presyo ng golem sa halos 400 milyon. At sinalihan ni Cry si Tino ng Senadorias na patuloy na itaas ang bid para sa kanya. Mas mahalaga sa kanya ang gumastos ng pera para makuha ang isang bagay na pinahahalagahan ng kanyang kasama sa koponan. Bagaman labis siyang nagsisisi, alam niyang nakatingin si Sichi sa golem ng may pangungulila, kaya pinaghihinalaan niyang pag-aari ng golem ang kanyang teammate at ninakaw ito ng Akasa Tower. Hindi niya alam na ito pala ay resulta ng panlilinlang ni Sichi para ipagawa ito para sa kanya. Ang kasalukuyang bid para sa golem ay umabot na sa 500 milyon. At kahit sabihin ni Sichi kay Cry na sumuko na, nagpasya siyang tipunin ang lahat ng kanyang magagamit na pondo para manalo sa lahat ng paraan. Umaasa na lang si Liisa na hindi lalampas sa kanilang budget na 750 milyon ang presyo. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, umabot na ang bid sa 770 milyon. Sa huli, kinailangan ni Cry na gumastos ng 1 bilyon 60 milyon para makuha ang golem. Nag-aalala si Liisa na baka hindi sapat ang kanilang pera at mauwi sa pagkakakulong. Ngunit may trump card si Cry, isang bank draft na eksaktong sapat para punan ang kakulangan. Masayang kinuha ito ni Shai at ipinangako na babayaran siya ni Cry agad, habang siya naman ay nakaramdam ng sama ng loob dahil hiniram niya ito kay Lucia at nagastos agad sa isang iglap. Bigla, nakatanggap sila ng balita na ang nanalo sa auction ng golem ay hindi si Tino, kundi si Gray dahil hindi niya alam kung paano makilahok sa auction at humingi siya kay Gray na mas may karanasan na magbid para sa kanya. Dahil nagastos na ang lahat ng kanyang pera, nagpasya si Cry na umuwi at matulog habang sina Liisa at Shichai ay pupunta para kunin ang golem. Sa puntong ito, tanging sina Alain at ang kanyang ama na lang ang naghihintay sa auction ng mask. Bigla, naalala ni Cry na nais ng dalagang babae na makuha ito para ibigay kay Arts, na nagbigay sa kanya ng isang ideya. Kinabukasan, kinausap ni Cry si Arts at iminungkahi na dapat niyang makita agad si Alain. Alam ni Arts na may kinalaman ito sa mask at nang marinig mula kay Cry na sobrang delikado ang artifact, naging interesado siya kung ano ang mapanganib na bagay na iyon. Sa huli, pumayag si Arts na bisitahin si Lady Alain at tinanong si Cry kung dapat ba siyang magdala ng sandata dahil pupunta siya para tumanggap ng regalo. Pinayuhan siya ni Cry na dumating na walang armas. Dahil natatakot siyang malulungkot si Arts kung hindi ito makakarating sa oras, ang plano ni Cry ay ipasa muna ni Alain ang mask kay Arts, at pagkatapos ay bilhin ito muli mula sa kanya sa isang mabait na presyo. Para maiwasang tanggihan ni Arts ang regalo mula kay Alain dahil sa kanyang integridad, nagpasya si Cry na linlangin siya ng maaga. Samantala, labis na inis si Alain dahil labis na nadismaya ang kanyang ama na hindi umubra ang kanilang panlilinlang sa auction. Manalo man o matalo, lalo lamang nitong pinalala ang tensyon, at ang paggastos ng 200 milyon para lang matutunan ang leksyon tungkol sa pagiging mapagbigay mula kay Cry ay ikinagalit ng kanyang ama sa kabila ng kanilang panalo. Kasabay nito, galit na galit ang dalaga dahil bukod sa wala siyang naidagdag na karangalan sa kanilang panalo, nauwi pa siya sa isang pangit na mask na nahihiya siyang ibigay kay Arts. Habang sinisisi niya ang sarili, biglang nagsalita ang mask na nararamdaman ang kanyang paghihirap, galit at kawalan ng pag-asa, at nagpasya itong gamitin siya. Sa panahong iyon, dumating si Arts sa tirahan ng Count kung saan ipinaalam sa kanya na nakasara sa kanyang kwarto ang anak na babae. Ngunit lalabas siya kung malalaman niyang naroon si Arts. Nagtataka si Arts kung ano ang intensyon ni Cry sa pagtulak sa isang 10 taong gulang na bata hanggang sa bingit ng gutom o kung ano ang layunin niya sa pagpapadala sa kanya doon. Biglang may malakas na ingay, kaya't lahat ay nagmamadaling tingnan kung ano ito. Si Elaine, na madaling naihagis ang isang sundalo, ay nasa ilalim ng kontrol ng mask na nagtutulak sa kanya sa galit, determinado na patayin ang sinumang maliit sa kanya. Agad na nagmadaling lapitan ni Arts si Elaine upang kausapin siya na bahagyang nakapagpakalma sa kanya. Maingat niyang pinayuhan si Elaine na alisin ang mask at ibigay ito.
Ngunit nang makita niya ang espada ni Arx, nagalit si Elaine, iniisip na balak siyang saksakin ni Arx. Nagtataka si Arx, iniisip na marahil ang payo ni Cry na huwag magdala ng sandata ay para maiwasang magalit si Elaine. Walang ibang pagpipilian, sinubukan ni Arx at ng kanyang koponan na ayusin ang sitwasyon ng hindi nasasaktan ang dalaga. Samantala, masaya ang grupo ni Onos dahil ang simpleng maskara ay nagkakahalaga ng 200 milyon, ngunit biglang hininto sila ni Liisa at Seichi, na humihingi ng bahagi, sinasabing ang pagtaas ng presyo ay dahil sa pakikialam ni Cry. Bilang kapalit, inalok ni Seichi na ibenta sa kanila ang isang antidote na hawak niya sa halagang 110 milyon. Napalason niya ang beer ng grupo ni Anos nang hindi sila nakatingin, at maliban sa mataas na ranggong Anos, lahat ng kanyang mga tauhan ay nagsimulang hangina. Sa sandaling ito, bumalik si Arx at ang kanyang koponan, sugatan at pasa-pasa, sa samahan upang hanapin si Cry para sa paliwanag. Nakaayos na ni Cry ang silid na may cake, handa ng pasalamatan at pakalmayan sila. Hinula ni Cry na tiyak na galit si Elaine, at tinanong siya ni Arx kung paano niya nalaman iyon. Hindi ipinaliwanag ni Cry, ngunit nais niyang makita muna ang maskara. Pinayuhan ni Arx si Cry na maging maingat, ngunit labis ang kasab-ikan ni Cry, lalo na't ang maskara ay kayang magsalita. Nakatago sa likod ni Arx, lumitaw si Elaine at humingi ng paumanhin dahil hindi niya pinakinggan ang babala ni Cry at nagpasalamat siya sa pagpapadala kay Arx. Ngunit, hindi alintana ni Cry, agad niyang sinuot ang maskara, at doon niya. Natuklasan na napakababa ng lahat ng kanyang stats, kaya hindi gumana ang maskara at napilitan itong mag-deactivate. Nabigo ng mapagtanto na hindi ito isang shape-shifting mask, kaya napagpasyahan niyang hilingin na lamang ito bilang isang collectible. Agad na pumayag si Elaine na ibigay ito sa kanya at ayaw niyang makialam sa iba pang mga artifact na maaaring interesado si Cry. Bilang pagpapakita ng pasasalamat, sumama siya sa kanya para kumain ng cake. Bumalik din sina Liisa at Seichi dala ang perang nakolekta nila mula kay Anos, at nagtapos ang lahat sa isang masayang conclusion.